Nakasandal sa headboard ng kama si Charles habang nakaupo ako sa kandanggan niya. Minamasahe niya dibdib ko at pinipisil-pisil niya ang mga ito. Kanina pa ako hindi komportable. Pero sa tuwing nagrereklamo ako, tinitingnan niya ako ng masama. Bakit kasi kailangan may paghimas pa? Pinagbibigyan na nga kita sa tuwing nalilibugan ka. Sinaman niya ako ng tingin. Sino ba ang masusunod sa atin? Sino ang alipin sa kama? Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Busangat ang mukha nang magbelang ako ng tingin sa malayo. Ano? Sagot. Ako. Good. At isa pa. Touchy ako. Gusto kong laging nakayakap sa girlfriend ko. I am not your girlfriend. You're right. Fiancé na nga pala kita. Sinaman ko na naman siya ng tingin. This time. Nagsalubong na ang makakapal niyang kilay. Gusto mo bang masampal? Edi go. Kahit naman ayaw ko, ikaw pa rin ang masusunod. Mahina siyang tumawa. Ang tapang mo talaga, no? Nandito ka na nga sa teritoryo namin. Matapang ka pa rin. Dapat ba lagi akong iyak? Tingnan natin kung ganyan ka pa rin katapang oras na nakaharap mo na si Papa. I don't care about him. May mas lalala pa ba sa inyo? Para kayong demonyong nagkatawang tao. Hindi na siya nagsalita pa at tumingin na lang sa akin. I tried so hard not to look at him. Gwapo nga at mestizo. Ugaling demonyo naman. Natigilan lang kami sa pagbabanggayan ng makarinig ng ilang katok sa pinto. Bumukas iyon ng bahagya at sumilip sa loob si Tera. Tera, pumasok ka. Ilan sandali itong natigilan habang nakatingin sa amin. Hindi yata niya inaasahan na kasama ko si Charles. Pero napansin kong hindi pala sa akin nakatutok ang mga mata niya. Kundi kay Charles. May dala po akong dessert. Lumapit ito at nilapag ang tray ng 2 baso ng juice at isang plato ng ilang slices ng caramel cake sa ibabaw ng side table. Ice na sinulyapan muna nito si Charles bago bumalik sa tabi ng pinto. I turned my gaze to Charles. Naabutan ko siyang nakatingin sa akin. Stop staring at me. Sinimangutan ko ito. Pagbelang ko sa pinto, naroon pa rin si Tera at nakatingin sa amin. Bakit hindi ka pa lumalabas? I heard Charles ask. Pwede ko po ba kayong makausap, Sir Charles? Nagtataka kung nilingan si Charles sa narinig. I'll be back. Nagulat ako nang halikan niya ako sa pisngi bago ako pinaalis sa kandanggan niya. Mabilis kong pinahid ang pisngi ko. Makaakto. Akala mo totoong jowa ko. Tingnan mo lang kapag nakatakas ako dito. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Susubukan ko sana itong buksan sa pag-aakalang nakaalis na ang dalawa. Nagbabaka sakali lang na naiwan nila itong nakabukas. Natigilan naman ako nang marinig ang mga boses sa labas at nag-uusap. Sina Tera at Charles. Bakit mo ginalaw ang anak ni Don Jackson? Alam mong sa papa mo siya. Sir Charles, ako na ang bahala kay papa. Anong binabalak mo? Huwag mo sabihing seryoso ka sa kanya. Don't mind yourself with my business. Tera, nahulog sa malalim na katahimikan ang paligid pagkatapos nun. Lalo kong idinikit ang aking tainga sa pinto sa pag-aakalang hamina ang boses ng dalawa. Hindi pwedeng maging kayo. Sino ang may sabi? Sir, alam mong sa ama mo dapat ang babaeng iyon. Itatapon mo ba ang lahat at susuwayin si Senior David para lang sa isang deselisa? Hindi niya pag-aari si Charlotte. Bakit biglang nagbago ang plano nyo? Hindi pala, ikaw lang ang nagbago. Bakit bigla kang nagbago? Dahil ba sa babaeng iyon? Nakarinig ako ng malakas na pagsinghap bago ko natunugan ang mga papalayong yabag. Mukhang umalis na ang dalawa, nang masigurong wala ng tao sa labas. Doon ko binuksan ang pinto. Sumilip muna ako at nakitang wala na nga sina Tera at Charles. Base sa kung paano sila mag-usap kanina, mukhang hindi lang basta katulong at amo ang relasyon ng dalawa. Sigurado akong higit pa roon ang mga ito. Napansin kong tahimik ang paligid. Kumabog bigla ang dibdib ko nang makita ang hagdan ilang hakbang ang layo mula sa akin.
Pagkakataon ko na para makatakas. Huminga ako ng malalim, at pagkatapos ay biglang tumakbo palapit sa hagdan. Nakapaalang ako kaya halos walang ingay ang pagtakbo ko. Nang makababa ako ng hagdan, napansin kong wala rin tao sa paligid. Ang lakas ng tibok ng puso ko sa takot na baka may makahuli sa akin. Paniguradong matutulad ako kay Rita kapag nahuli ako. Lumapit ako sa pinto. Laking pagtataka ko nang masilip na walang ni isang bantay sa labas. Nasaan kaya sila? Kumain, naligo, nagpahinga. Nakakatakot ang katahimikan ng paligid. Parang kapayapaan bago ang sakuna. Pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong tumakbo palabas ng pinto. May kalawakan ang bakuran kaya malayo pa ang gate mula sa front door. Pero wala na akong pakialam. Pagkakataon ko na itong makatakas. Binilisan ko pa lalo ang pagtakbo. Bago ko pa man marating ang malaki at nagtataasan na itim na gate. Isang putok ng baril ang narinig ko. Bumagsak ako sa lupa. Malakas akong napasigaw at bumagsak sa lupa sabay takip ng ulo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang putok ng baril. Pero nanginginig na ako sa takot habang halos humiga na sa madamong lupa. Anong gagawin mo? Tatakas ka ha? Nang mag-angat ako ng paningin. Bumungad sa akin ang lalaking tinatawag nilang Mark. Ang binaril ni Charles sa paa. Halika rito. Malakas niya akong hinayla sa buhok at kinaladkad. Napadaing ako sa sobrang sakit. Aray, bitiwan mo ako. Ano ba? Pilit ko siyang pinagsasampal para makawala sa kamay niya. Matigas ka talagang babae ka. Walang nagawa ang pagpupumiglas ko nang malakas akong sinuntok sa sikmura ng lalaki gamit ang hawak niyang baril. Napaluha ako sa sakit. Biglang nagdilim ang paningin ko habang parang kinakapos ako ng hangin. Bago pa ako bumagsak sa lupa. Sinalo ako ng lalaki at pinasan sa balikat niya na parang sako. Buong akala ko ay ibabalik niya ako sa bahay. Pero umikot ito hanggang makapunta kami sa likuran. May isa pang bahay roon. Hindi kasing laki ng bahay sa harap pero malaki pa rin. Halos panawan ako ng ulirat habang naglalakad ito at naalag ang ulo ko. Sa muli kong pagmulat ng mata ay nasa madilim na akong lugar. Napansin kong underground iyon. Sementado ang sahig at pader. Malinis pero walang kahit na anong gamit. Natuon ang mga mata ko sa lalaking nakaupo sa silya sa pinakagitna. My brows furrowed when I realized that it was an old man. Not too old, though. Siguro ay nasa late 50s ang edad nito. Nakasuot ng itim na suit. Abuhin na gloves sa dalawang kamay at black top hat. May hawak din itong cane sa isang kamay. Isang bagay pa ang napansin ko. He looked exactly like Charles. An older version of him. Ito na kaya ang ama niya. Ngumisi ang matanda. Siguro kilala mo na kung sino ba ko. Tinapangan ko ang loob ko. Oo, ikaw si Senior David. Ang nagpakidnap sa akin. Tumawa ito. Tama nga ang sinabi nila. Matapang ang nag-iisang anak na babae ni Jackson. Mabilis akong tumayo. Hindi ako natatakot sa isang katulad mo. Nakangisi pa rin ito pero biglang tumalim ang mga mata. May kakaibang kilabot ang gumapang sa katawan ko dahil doon. Sa isang kumpas lang ng kamay. Biglang lumapit sa akin si Mark. Napatili ako nang bigla ako nitong habaran. Pinunit niya ang suot kong damit. What are you doing? Manahimik ka. Malakas niya akong sinampal. Sa sobrang lakas nun ay bumagsak ako sa semento. Pakiramdam ko ay umikot ang paningin ko. I can even taste my own blood. Pumutok yata ang gilid ng bibig ko. Napansin kong nagdala sila ng mesa sa tabi ko. Sa pilitan akong pinatayo ng mga ito at pinatuwad sa mesa. Patalikod sa matanda. No. Anong ginagawa nyo? Bitiwan nyo ako. Nagsimulang umagos ang mga luha ko dahil sa takot at matinding galit. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon. Paulit-ulit na lumalabas sa isipan ko ang eksenang nakita sa kwarto kung paano nila pinagtulungan si Rita. Ganoon din ba ang gagawin nila sa akin ngayon?
Ayoko. Bitiwan niyo ako. Tulong. Nagtawanan ang mga lalaki sa paligid. May dalawang lalaking nakahawak sa magkabila kong kamay kaya hindi ko magawang tumayo. Let me go. Help. Please help me. Napahiyaw na lang ako nang maramdaman kong may sumampal sa kabilang pisngi ng puwet ko. Nasaan ang tapang mo? Ipakita mo ngayon. Wika ni Senyor David. Muli kong narinig ang tawanan ng mga kalalakihan. Tumalim ang paningin ko sa sobrang inis. Matapang ka lang dahil marami kayo. Marami kang nauutusan. Pero duwag ka. Babae lang ang kaya mo. Duwag. Natahimik ang buong paligid. Hindi yata nila inaasahan na saysagat pa ako. Nakiramdam ako. May kaunting ingay akong naririnig. At bago ko pa man malaman kung ano iyon. Isang malakas na pagdaing ang kumawala sa bibig ko dahil sa sakit. Iyan ang bagay sa iyong haliparot ka. Sigaw ng matandang alegre. Hineto ako nito sa likod gamit ang hawak niyang latigo. Halos mawalan ako ng malay dahil sa sobrang sakit. Binapakasakit. Sa gitna ng sakit na nararamdaman ko, pumasok sa isipag ko si Charles. Nasaan na ba siya? Nasaan siya? Matitikman mo ngayon ang hagupit ng galit ko. Tuluyan akong naluha nang maisip na muli ako nitong lalatiguhin. Pero bago pa mangyari iyon, umalingaw-ngaw ang boses ni Charles sa buong sulok ng lugar. Itigil niyo iyan. Nandito ka na pala. Mabilis itong lumapit sa amin. Salubong ang kilay nang tingnan nito ang sitwasyon ko. Umiiyak kong sinalubong ang namga mata niya. Bitiwan niyo siya, he said while still looking at me. Kalmado na ang boses niya. Nagkatinginan ang mga tauhan nila. Nang hindi sila kumilos ay muling dumagundong ang boses ni Charles sa paligid. I said, let her go. Tuluyan akong pinakawalan ng mga ito. Kinuha ni Charles ang kamay ko matapos kong tumayo. Saka ako hinayla palapit sa kanya. What's the meaning of this, Charles? She's mine, Papa. Ano? Nang uuyaw na tumawa si Senyor David. Pilit akong nagsumiksik sa gilid ni Charles habang yakap ang sarili ko. Ayaw kong makita nila ang hubad kong katawan kahit nakita na rin naman nila ito kanina. Isa pa. Natatakot ako sa ama ni Charles. Gusto niyong mag-higanti. Sige, pero ibigay niyo ang babaeng ito sa akin. Hinding-hindi ko na siya ibabalik sa mga Desalisa. Napatingin ako kay Charles sa sinabi nito. Seryoso niyang sinalubong ang mga mata ng sariling ama. You know the rules. Hindi porke anak kita, exempted ka na, alam ko, and you're still willing to take 50 lashes. Napatingin ako sa matanda sa narinig. 50 lashes. Iyon din ang sinabi ni Charles kahapon. Yes, para sa babaeng iyan. Dinuro ako ni Senyor David gamit ang tungkod nito. Hindi na sumagot pa si Charles pero matapang nitong sinalubong ang mga mata ng matanda. Biglang may lumapit sa amin. Si Tera. Hinayla ako nito papunta sa sulok bago binigyan ng maisusuot na panlalaking polo. Masaya ka na siguro ngayon. Maya-maya ay tanong niya. Nagtataka ko itong nilingan. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa iyo, mapaparusahan si Sir Charles. Mapaparusahan. Napatingin ako kay Charles nang habarin nito ang suot niyang polo. Dumapa ito sa ibabaw ng lamesa kung saan ako nakapade kanina. Ilan sandali pa, malakas na nilatigo ni Senyor David ang likod nito. Napatikip ako ng bibig ko. Sunod-sunod ang ibinigay na paglatigo ni Senyor David sa likod ni Charles. Walang tigil at mas lumalakas pa sa bawat hampas. Nang matuon ang tingin ko sa mukha ni Charles. Hindi man lang itong umingiwi. Seryoso at parang walang emosyon na tinanggap lang nito ang mga hataw ng latigo. Hindi ko na nakayanan pa at nagtakip na lang ako ng aking mga mata. 50. Saad ni Tera matapos ang ika-50 hataw ng latigo sa likod ni Charles. Nagmulat ako. Nakita ko itong tumayo na parang wala lang. Taas pa rin ang noo. Ngunit nang humarap kay Senyor David at nagawa namin makita ang likod nito. Sabay kaming napasinghap ni Tera. Puno ng sugat at dugo ang likod niya.
Ilan sandali pa silang nag-usap ng matandang lalaki bagon siya naglakad palabas ng underground. Sumunod kami sa kanya. Nang makalabas ay kamuntikan na itong matamba. Mabuti na lang ay agad itong nalalayan ni Tera. Bakit mo kasi tinanggap ang 50 hataw ng latigo? Alan mo naman na hindi nagbibiro si Senior David. Hindi rin ako nagbibiro. Nakasunod lang ako sa likuran nila. Hindi ko magawang tingnan ang likod nito dahil sa takot. Dadalhin na kita sa kwarto mo. No, dalhin mo ako sa silid ni Charlotte. Natigilan ako sa narinig. Matagal na natahimik si Tera bago nito sinunod ang gusto ni Charles. Tinahak namin ang hallway papunta sa kwarto ko. Nang makapasok kami ay agad na bumagsak sa kama si Charles. Malalim itong dumaing. Kukunin ko lang ang gamot. Natigilan si Tera nang biglang hawakan ni Charles ang kamay ko. Napatingin pa ako sa mukha niya. Halatang hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Charles. "Stay here," Charles said, almost like a whisper. Wala akong nagawa kundi tumango. Nang makalabas si Tera ay tiningnan ko ito. Bakas na bakas sa mukha niya ang hirap. "He's weak right now. I know that he did this for me. Pero masama bang isipin na hampasin ko siya ng lamp para matuluyan na at makatakas ako?" "I know what you are thinking." Napalunok ako sa sinabi niya. "Hindi mo ako mapapatay. Kailangan mo ako." "What?" "Kapag nawala ako, wala nang pipigil kay Papa sa gagawin niya sa iyo. And beside, ever in this state, I am still 10 times stronger than you." Sinaman ko ito ng tingin. Wala naman akong iniisip na ganyan ah. It's pretty obvious especially with those glares. "Sweetie," inis akong naupo sa tabi niya. Alam kong may binitiwan siyang pangako sa akin. Pero hindi ko inaasahan na nakahanda siyang gawin ang bagay na ito. 50 lashes. Kung sa isa pa nga lang. Halos takasan na ako ng kaluluwa ko sa sobrang sakit. How much more kung 50 lashes? Bakit mo ba ginawa iyon? Bakit tumanggap ka ng 50 hampas ng latigo para lang sa akin? Mula sa kisame, napatingin siya sa akin. Matagal kaming nagkatitigan. Ewan pero bigla ang pagkabog ng dibdib ko nang maisip na baka. "Iniisip mo bang may gusto ako sa iyo?" "Ha? Ano?" Tumawa siya. "Akala mo ba? Maganda ka kaya ginagawa ko ito." "Hoy, katawan mo lang ang gusto ko. Wala naman akong sinasabi, bastos." Tumahimik siya sandali bago umiling. "Ikaw ang babaeng iyon. Ano na naman bang pinagsasabi mo?" Inis ko siyang tiningnan. "Ikaw ang babae sa bar." Natigilan ako nang makitang seryoso siyang nakatingin ba akin. Alam ko na iyan. Kung hindi dahil kay Papa at sa mga plano namin, hindi ako uuwi dito. Alam mo ba kung bakit? Dahil gusto kong hanapin ang babaeng nakilala ko sa bar. At ikaw iyon. Napalunok ako sa mga narinig. "Bakit mo ako gustong hanapin?" Binawi niya ang tingin niya at pumikit. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Ang lakas na ng aircon pero pawis na pawis pa rin siya. Siguradong dahil sa latigo iyon. I don't know. Pero hanggat hindi ko alam ang dahilan, bawal kang umalis sa tabi ko. Muli siyang nagdilat ng mga mata at tumingin sa akin. Ibig sabihin, bawal ka rin tumakas. Naiintindihan mo ba? Mariin akong lumunok sa narinig ko. Kahapon, inaya niya akong magpakasal. At ngayon, he's telling me this. Pero bakit? Oo na, hindi ako aalis. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon, tatakas pa rin ako. At wala akong pakialam sa sakripisyong ginawa niya. Tatakas ako at sisiguraduhin kong sa pagbabalik ko, dala ko na ang nga pulis at ang mga tauhan ni Papa. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Humahangos na pumasok si Tera. Nasa labas ang mga Dezelisa. Mabilis na bumangon si Charles mula sa pagkakahiga. Natuon ang paningin ko sa kamang hinigan nito. Naiwan doon ang maraming mantsa ng dugo. Sunod kong nilingan si Tera. Kasama nila si Papa. "They're here for me." Natigilan ako sa pagsasalita nang bigla akong hinatak ni Charles palabas. "Ano ba?
Pilit kong binabawi ang braso ko mula sa kanya pero sobrang higpit ng kapit niya dito na halos mabalian na ako. Kinakaladkad niya ako papunta sa kwarto niya. Charles, nasasaktan ako. Let go of my arm. Matapos marinig kanina na nasa labas ang pamilya ko. Parang nawala ang sakit na dulot ng latigo sa likod nito at mabilis na nakatayo. Umaarte lang yata ang demonyong ito. Charles, bingi ka ba? Bit-iwan mo ako. Nang makapasok kami sa silid niya. Halos mawalan ako ng balanse nang itulak niya ako palapit sa malaking kama. I tried to leave his room but he didn't let me. Get out of the way, Charles. Naghihintay sa akin ang pamilya ko. Hindi siya natinag sa kinatatayuan. Mataman lang siyang nakatitig sa mukha ko habang nakaharang sa pinto. Please, pakawalan mo na ako. Alam kong hindi ka masamang tao. Please, hayaan mo na ako. He smirked at me as if he was insulting me inside his head. Naging masyado yata akong mabait sa iyo. You misinterpreted me, sweetie. Anong ibig mong sabihin? Inangkin kita hindi dahil gusto kita o mabait ako. This is revenge, sweetheart. But do you know why I chose to have that 50 lashes? Because I don't like sharing. Ayaw kong nilalawayan ng iba ang pagkain ko. But that doesn't mean that what we have is something special. Tinalikuran niya ako at pabagsak na isinara ang pinto. Ilan sandali akong natigilan dahil sa mga narinig. I don't know why I was hurt by the truth. Ano bang inaakala ko? Na he was head over heels in love with me kaya niya ginawa iyon. I am so pathetic. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko at lumapit sa pinto. Ilang ulit ko itong sinubukan buksan. Pero nabigo ako. Kinalampag ko na ito at pinagsisipa. Pero hanggang sa masaktan ko ang sarili ko. Hindi ko pa rin nabubuksan ang pinto. Nagsimula akong makarinig ng kaguluhan sa labas. May narinig pa akong putok ng baril. Pero wala man lang akong magawa. I hate myself. Why I am so weak. Wala akong magawa kundi umiyak at magpaubaya kay Charles. Hindi ko man lang magawang iligtas ang pamilya ko. I hate myself. Makalipas ang mahigit 4 na oras. Muling bumukas ang pinto. Bumalik na si Charles. Lumapit siya sa akin. Nakabihis na siya ng usual cowboy getup niya. Muling umagos ang mga luha sa pisngi ko na agad ko rin tinuyo gamit ang likod ng kamay. I turned around and faced him. Anong nangyari sa kanila? Are they dead? Or safe? Safe sila. Yes, nakahinga ako ng maluwag. They're safe. Thank goodness. They are safe. Basta ligtas sila. Basta buhay ang pamilya ko. Makakapaghintay ako. Kahit matagal pa akong makulong dito, maghihintay ako. Napatingin ako kay Charles nang magsimula itong maghubad. Buong akala ko ay may mangyayari ulit sa amin. Pero pada pa siyang nahiga sa tabi ko matapos itapon sa sahig ang polo niya. Mataman kong tiningnan ang mga sugat niya sa likod. Hindi ko alam kung paano niya nakakaya ang sakit. Parang hiniwan ng patalim ang likod niya dahil sa dami ng tinanggap niyang latigo. Charles, hindi ba masakit yan? Mukha ba akong walang pakiramdam sa iyo? Of course it hurts. Eh why are you acting so cool? Akala mo kung sino kang malakas. He didn't say a thing and just remained in his position. Maya-maya, lumalim na ang paghinga niya hanggang sa makarinig ako ng mahinang paghili. Napatingin ako sa pinto ng kwarto. Sarado ito but I doubt it kung nakalock iyon mula sa labas. Pero kahit bukas pa ito, natatakot akong tumakas dahil baka si Senior David ang makahuli sa akin. Bumaba ako sa sahig matapos kunin ang isang unan. Dito ako natulog. Naalimpungatan ako nang maramdaman ang mahihinang pagpitik sa pisngi ko. Hey, can't you see I am sleeping? Gumising ka na, prinsesa. Wala ka sa palasyo nyo. Dahil sa narinig ay napabalikwas ako ng bangon. Nasa impyerno nga pala ako. Bakit sa sahig ka natulog? Abala nang nag-aayos si Charles. Pansin kong katatapos lang nito maligo. I swallowed as I looked at his 8-pack abs and biceps. Macho nga, demonyo naman. Wala kang pake.
Umirap ako. Pinilit niya akong maligo kahit gusto ko pang matulog. Binigyan niya rin ako ng damit at underwear. Nagtataka pa ako nang tingnan siya. What? Himala, may pa-underwear ka yata ngayon. Sasama ka kasi sa akin. Aalis tayo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Nang makita niyang nagliliwanag ang mukha ko dahil sa tuwa, bigla niya akong nilapitan at pinitik sa noo. Ano ba? Hindi kita ibabalik sa inyo kaya huwag kang matuwa. At kahit kailan, hindi ka na makakaalis dito. Magsasalita sana ako pero sinundan niya ang sinabi niya na ikinatahimik ko. Akin ka lang. Inis na naupo ako sa dulo ng kama. Sapo ko ang noo ko. Saan tayo pupunta? Your brother almost died last night. What? Muli akong napatayo. Ang sabi mo, safe sila. Yes they are. Kung hindi pa lumabas si Papa, baka napatay na Norman silang lahat. Uminit bigla ang ulo ko sa sinabi niya. Mga kuya ko iyon. At muntikan na nilang patayin ang pamilya ko. Bakit ba hindi nyo nalang kalimutan ang galit nyo sa pamilya namin? Sa ginagawa nyo, wala kayong pinagkaiba sa mga demonyo. Buhay pa kayo pero nasusunog na sa impyerno ang mga kaluluwa nyo. Natigilan siya sa pagbibihis. Bigla niya akong nilapitan at hinawakan ng mahigpit sa braso. Ang kapal din ng pagmumukha mong sabihin iyan pagkatapos ng mga sinabi ko. Kung demonyo kami, anong pinagkaiba ng pamilya nyo sa amin? Nang dahil sa inyo, namatay ang kapatid ko. Pasalamat ka dahil hindi pa kita pinapatay. Yulang ulit akong napalunok dahil sa sinabi niya. Para akong sinampal. Tatalikuran niya sana ako pero muli akong nagsalita. Hindi ko matanggap na hindi makaganti sa mga maanghang na salitang ibinato niya sa akin. May kasalanan nga ang pamilya namin. Pero wala akong kinalaman doon. Magpasalamat. Tanga ka ba? Dinukot niyo ako. Pilit na itinago dito at kung ano-ano pang kababuyan ang ginawa mo sa akin. Tapos gusto mong magpasalamat ako sa iyo. Bobo ka ba, Charlotte? Mas gusto mo bang pinatay na lang kita? Sige. Tutal, diyan naman kayo magaling. Matagal niya akong tinitigan. Sa sobrang init ng tingin niya. Pakiramdam ko ay napapaso ako. Dumaan ang ilang sandali. Tinalikuran niya ako bigla at umalis siya. Nakahinga ako ng maluwag matapos umupo sa sahig. Akala ko talaga, sasaktan na niya ako dahil sa naglalagablab niyang mga mata. Hindi ko alam kung sinadya nilang hindi ako dalhan ng pagkain. O baka si Charles ang may kagustuhan dahil galit ito sa akin. Pero wala akong pakialam kahit gutuman pa nila ako ng 1 linggo. Magmatigasan na kung magmatigasan. Pagdating ng gabi, nakahiga ako sa pinakadulo ng kama. Gising ako at rinig ko ang pagpasok ni Charles sa loob ng kwarto. Pero hindi ako bumangon. Langhap ko rin ang amoy ng bagong lutong pagkain na kumalat sa buong silid. Siguro ay dala niya. Are you awake? Hindi ako kumibo. Alam kong gising ka pa. Hindi pa rin ako kunabo. Nagpanggap akong malalim ang tulog. Huwag ka nang magpanggap na tulog. Dahil humihilik ka kapag tulog. Buiset. Pabalikwas akong bumangon. Ano bang gusto mo? Nilapit niya sa mukha ko ang plato ng kanin at lechong manok. Umuusok pa ang mga iyon. Napalunok ako. Kumain ka na. I am not hungry. Umirap ako at umiwas ng tingin. Alam naman bigla ang sikmura ko. At narinig iyon ng demonyo. Natawa siya bago naupo sa aking tabi. Alam kong hindi ka pinakain ni Tera. Utos daw ni Papa. Akala ko utos niya. Utos pala ng matandang Judas. Wala ako kanina. Binisita ko ang lilipatan natin. Lilipatan. Nagbanta ang mga kuya mo. Babalik sila dala ang mga pulis at search of warrant para hanapin ka sa buong villa. Talaga. Tiningnan niya ako ng masama dahil sa malaking ngiti sa aking mukha. Before that even happens, wala na tayo dito, kaya umayos ka. Hanggat hindi tayo lumilipat. Huwag kang aalis sa tabi ko. Huwag mo rin subukan tumakas. Sumimangot ako sa narinig. Kailangan nandito pa rin ako kapag bumalik sina kuya. Charlotte,
Nagkakaintindihan ba tayo? Seryoso niya akong tiningnan. Napatingin ako sa gawin ng likod niya at naalala ang ginawa niya para sa akin. Oo na. Syempre hindi. Gagawin ko ang lahat para mahanap ako ni na kuya. Kakapangako ko lang kanina na hindi ako tatakas. Pero heto ako ngayon. Marahan na naglalakad pababa ng hagdan. Nagdarasal na sana ay walang bantay sa paligid. Dumiretso ako sa kitchen at naghanap ng backdoor doon. Karamihan sa mga bahay ngayon ay may mga backdoors. Hindi nga ako nagkamali dahil may natagpuan akong isa. Agad akong sinalubong ng lamig ng hangin nang makalabas ng pinto. Masarap ang simoy ng hangin. Pero dahil sa takot, kilabot ang hatid nito sa akin. Marahan akong humakbang papunta sa harap ng bahay habang nakahawak sa pader ng mataas na bakuran sa gilid. Pero natigilan ako nang makarinig ng mga boses na paparating. Mabilis akong tumakbo pabalik sa pinto. Sinubukan kong buksan ang pinto ng backdoor pero hindi na ito mabuksan. Anong nangyari? Hindi ko naman ito nilock kanina. Halos sumabog na sa takot at kaba ang puso ko. Palakas ng palakas ang boses ng dalawang lalaking nag-uusap at anytime. Mahuhuli na ako ng mga ito. Oh no, they're coming. Mariin akong pumikit at hinintay na lang ang kapalaran ko. Bigla naman may tumakip na kamay sa bibig ko mula sa likuran at buong lakas akong dinala palayo doon. Halos kalad ka rin ako ng kung sino man na tao ito. Ang isang kamay niya ay nakatikip sa bibig ko. Ang isa pa ay nakapulupot sa katawan ko at pilit akong dinadala patungo sa likuran ng pangalawang bahay. Malalago ang halaman sa pinuntahan namin at halos natatakpan na kami. Bumagsak ako sa putikan nang dumulas ang paa ko sa basang lupa. Aray! Kahit masakit ang mga paa ko dahil sa pagkakabagsak ko. Pinilit kong tumayo agad at nilinggan ang taong nagdala sa akin dito. Sa tulong ng liwanag mula sa buwan, nagawa kong makita ang matalim niyang mga mata. Charles, akala ko ba nagkasundo na tayo? Napalunok ako habang nakatitig sa madilim niyang mukha. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Nakakatakot. Iba ang galit na nakikita ko sa mga mata niya. Charles, please, patakasin mo na ako. I accepted 50 lashes for you, Charlotte. Sinuwi ko ang ama ko at naging katatawanan ako sa mga tao ko. But this is how you repay me. I swallowed hard. Maghubad ka. Natahimik ako bigla. What? You deserve a punishment. O baka gusto mong tauhan ko ang magparusa sa iyo. He started unbuckling his pants belt. Napaatras ako habang lumilingga sa paligid. Charles, anong ginagawa mo? Gusto mo ba talagang ipamigay kita sa papa ko? Dumagundong ang boses niya sa pandinig ko. Sa takot na baka may makarinig sa amin at mahuli ako. Agad akong naghubad ng dress na suot ko. Kasama kong hinubad ang underwear ko, ang kahihiyan at ang aking dangal. Nang pareho na kaming habat hubad, mabilis niya akong nilapitan at pinatalikod. Tinulak niya ako kaya bumagsak ako sa putikan. Charles, please, be gentle. Habang nakaluhod ako at nakatukod ang mga palad sa putik, pumwesto si Charles sa likuran ko. I closed my eyes as I felt his thing went inside me. Ang dapat sa iyo, pinaparusahan. Marahas, malalim at mabilis ang ginawa niya. Napatingin na lang ako sa bilog na buwan sa madilim na langit habang ginagalaw niya ako mula sa likuran. Puno ng putik ang katawan ko nang umagos ang tubig mula sa shower at sa buo kong katawan. Yakap ko ang sarili ko habang umiiyak. Dinaig ko pa ang pokpok sa ginagawa sa akin ni Charles. Hindi ako makapaniwala na ang isang gabing pagkakamali noon sa bar. Nauwi sa paulit-ulit na gabing pag-angkin niya ngayon sa akin. Hindi pa ako tapos sa pagligo nang biglang pumasok sa shower si Charles. Binilisan ko ang pagligo para makalabas sana agad. Pero pinigilan niya ako. Wala akong nagawa nang muli niya akong angkinin sa ilalim ng shower. Huwag kang umiyak. Pinanggako mo ang sarili mo sa akin. It's not as if I force you. Force. I laughed. Tama ka. Hindi mo ako pinilit. Tinakat mo ako. Pag-aari na kita, Charlotte.
Ikaw ang kabayaran sa kasalanan ng pamilya nyo. Marin kong kinagat ang bibig ko para mapigilan ang sarili na sumagot. But I can't stop myself. Nanggagalaiti ako. Bakit ako ang magbabayad sa kasalanang hindi ko ginawa? Sira na ang buhay ko. Sirang-sira na. You can't keep me here forever. Alam ko. Darating ang araw na makakatakas ako. Yes. When you're dead. Kung malamig na bangkay ka na. Tumayo siya at umalis. Pero bago lumabas ng silid ay may sinabi pa ito. Hindi ka kakain bukas ng buong araw. Dagdag parusa para sa pagsagot-sagot mo. Umirap ako nang tuluyan siyang makaalis. Whatever. Kinabukasan. Hindi pa rin bumabalik si Charles sa kwarto. Mabuti na rin iyon dahil sa tuwing nakikita ko siya. Gusto ko siyang patayin. Pagsapit ng tanghali. Bumukas ang pinto. Buong akala ko ay si Charles na ito pero hindi pala. Si Tera. May dalang pagkain. Naupo siya sa tabi ko at inabot ang plato sa akin. Sino ang nagpadala niyan? Si Charles ba? Matapos niyang sabihin na hindi ako pwedeng kumain. Hindi siya. Ako. Nagsalubong ang mga kilay ko sa narinig. Kumain ka. Sinubukan niya akong subuan pero nag-iwas ako ng mukha. Why are you doing this? I know you don't like me. Hindi iyan totoo. Pwede ba? Huwag ka na ngang makipagplastikaan. Nag-iba bigla ang reaksyon nito sa sinabi ko. Tumaas ang kilay niya at padebog na binaba ang kutsara sa plato. Ginagawa ko ito dahil ayaw ko sa iyo. Masaya ka na. Napatingin ako sa pagkain. May lason iyan. Wala, bakit mo ito ginagawa? Dahil gusto ko si Charles. Kumunat lalo ang noo ko. Ayaw kong nandito ka, kaya tutulungan kitang makatakas. Bigla akong nabuhayan ng loob sa narinig. Talaga, you're gonna help me, mamayang gabi. Tatakas ka. Aantayin kita sa labas ng kwarto. At mabilis na lumabas si Tera ng kwarto. Mabilis na lumipas ang oras. Mariin kong pinaikit ang mga mata ko nang maramdaman ang pagpasok ni Charles sa silid. Katulad kahapon, amoy ko na naman ang dala nitong pagkain. Bumangon ka na muna, kumain ka. Pilit ko itong hindi pinansin at nagtulog-tulugan. I even bit my lip just to stop myself from reacting. Siguradong may gagawin na naman ito para inisin ako. Hinimas niya ako sa tagiliran. Nang hindi ako kumibo. Niyugyug na niya ang balikat ko at kinalabit ako pero nagmatigas pa rin ako. I heard him sigh before putting the plate on top of the side table. Sumusukong nahiga siya sa tabi ko at pinulupot ang kamay sa aking tiyan. Gusto ko sana itong alisin. Baka kasi makatulog na naman siya habang nakadagan sa akin ang braso niya. Akala ko matutulog na ito. Pero laking gulat ko nang pinatihayan niya ako sa kapinaharap sa kanya. Pinulupot ulit niya ang braso niya sa katawan ko at para bang ayaw na akong pakawalan. Baka matulog ka na naman sa sahig. He whispered. Hindi ko napigilan ang pagkunot ng noo nang pigilan ko ang sarili kong mag-react. Nakakainis. Munti ka na akong makaidlip kakahintay kay Charles na matulog. Ang tagal na nitong nakahiga. Pero makalipas ng 2 oras bago pa ito nakatulog. Nang masigurong tulog na siya at humihilik na. Dahan-dahan akong bumangon. Puno ng pag-ingat. Humakbang ako palapit sa pinto. Marahan iyon bumukas at pumasok si Tera. Ano pang hinihintay mo? Pasko, ikaw malamang. Halika na. Hinawakan niya ako sa kamay. Sandali akong tumigil at nilinggan si Charles. Mahimbing pa rin itong natutulog. Hindi ko alam kung bakit nagdalawang isip akong umalis. I am out of my mind. Chance ko na itong makatakas ako. I bit my lower lip and took in a deep breath. Hinatak na ako ni Tera palabas ng kwarto. Sa backdoor kami sa kitchen dumaan. Sa pinakalikuran ng villa, dinala ako doon ni Tera. Pader na iyan. Wala tayong madadaanan. Reklamo ko, huwag kang ang maingay dyan.
Lumapit ito sa gilid ng pader at tinulak ang ibabang bahagi nito. Iyong may guhit na bilog. Sira ito. Dito kami dumadaan ni Ate Rita kapag gusto namin lumabas minsan. Ilan sandali pa, bumagsak sa kabilang gawi ang makapal na semento. Nakita ko ang hindi katamtaman ang laki na butas. Malit lang iyon pero siguradong kasya na ang isang may kapayatan na tao. Bilisan mo na. Tinuro niya ang butas at pilit akong pinapasok doon. Kasya ba ako dyan? Oo naman. Mas malaki pa nga sa iyo si Ate Rita. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa paligid. Natatakot akong may makakita sa amin. Ano ba? Gusto mo ba talagang tumakas? Tumayo siya at hinayla ako palapit doon. Sa dulo ng kakahuyan, kalsada na, sundan mo lang iyon. Makakarating ka na sa Hacienda de Zelisa. Tiningnan ko siya sandali at tumango. Salamat, she nodded at me. Huminga ako ng malalim bago lumuhad at yumuko. Dumaan ako sa maliit na butas at pilit pinagkasya ang sarili ko. Nang makalabas ako ay luminga muna ako sa paligid. Hindi na bilog ang buwan kaya madilim ang paligid ko. Halos wala akong makita. Nang makatayo, nilinggan ko ang butas. Hihingi sana ako ng kahit na anong pang-ilaw mula kay Tera. Pero natigilan ako nang makitang ibinabalik na nito ang wasak na semento sa pader hanggang sa tuluyan na iyon natakpan. Napalunok ako nang ibalik ang tingin sa madilim na kakahuyan. Sinunod ko na lang ang advice ni Tera. Diretso akong naglakad kahit wala akong nakikita. Halos madapa na ako sa tuloy-tuloy na paglalakad. Nawalan pa ako ng balanse at kamuntikan mahalikan ang lupa nang maapakan ko ang malaking ugat ng puno. Pero pilit akong tumayo at nagpatuloy. Natakot kasi ako sa mga hayop sa paligid. Baka may wild animals. Maybe I was walking for half an hour now until I see a light from a distance. Parang kotse, may tao. Help, please, help me. Lalo kong binilisan ang pagtakbo. Kotse nga, naabot ko na ang kalsada. Naluluhang nilapitan ko ang isang puting van. I am coming home, Papa. Mga kuya, hintayin niyo ako. Hello, may tao ba sa loob? Please, tulungan niyo ako. Kinatok ko ang bintana. Bigla iyon bumukas. Bumungad sa akin ang ilang mga kalalakihan na sigurado akong hindi mabubuting tao base pa lang sa mukha nila. Inisyan pa ako ng isa. Siya na iyan, ang asawa ni Charles Alegre. Kunin niyo, bago pa ako makasigaw. Natakpan na nila ang bibig ko at naisakay ako sa sasakyan. Bitiwan niyo ako. Ano ba, hindi ako ang asawa ni Charles. Dinukot lang niya ako. Napadaing ako at bumagsak sa sahig nang makatanggap ng malakas na sampal mula sa matandang lalaki. Tumahimik ka kung hindi ka kinakausap. Hawak ko ang pisnging na sampal ng ting-alin ko ito. Isang matandang lalaking nakasuot ng white tuxedo, puting sombrero at black sunglasses kahit walang sun. Sino ba kayo? Isa ba kayo sa kaaway ng mga Alegre? Kaaway rin nila kami. Dinukot nila ako. Tinapunan ako ng tingin ng matanda bago ito humarap sa tao niya. Anong pinagsasabi niyan? Hindi ko alam, boss. Kanina pa iyan. Ayaw tumigil. Mabilis akong tumayo at pinilit silang maniwala sa akin. Hindi talaga ako asawa ni Charles. Dinukot lang nila ako. Kung gusto nyo, kausapin nyo ang pamilya ko. Makikipag-cooperate pa sila sa inyo. Malalaman natin kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Wika ng matanda at nilahad ang kamay. Lumapit sa kanya ang isa niyang tauhan saka nilapag sa palad niya ang telepono na galing sa loob ng jacket nito. Anong gagawin mo? Ano pa? Di tatawagan ang mga Alegre. Please. Pakawalan niyo na lang ako. Huwag niyo akong ibabalik sa kanila. Magbibigay ako ng malaking pera. Nagtawanan ang mga tauhan nito. I am telling the truth. Ako si Charlotte de Zelisa, ang nag-iisang anak na babae ni Jackson de Zelisa. Sandaling natigilan ang matandang lalaki sa pagpindot ng numero at tumingin sa akin. Maniwala kayo sa akin. Halos tawagin ko na ang lahat ng santo sa mundo at nagdasal.
Pero sa huli ay hindi ako pinaniwalaan ng matandang lalaki. Dinala nito sa tainga ang telepono matapos itong kalikutin. Gusto kong makausap si David Alegre. Sabihin mo, ito si Lucas Garcia. Garcia, sandali. Ito ba iyong El Garcia na sikat ang pangalan dahil kilala itong one of the biggest drug lords sa bansa? Oh my God, nanlaki ang mga mata ko. Hello, yes, this is Lucas Garcia. Let me guess, you're not David Alegre. Humarap sa akin ang matandang lalaki at may pinindot sa telepono. Ang speaker. I see. So, you're the eldest son of David Alegre. Si Charles Alegre. Malakas na kumabog ang dibdib ko sa pangalang binanggit nito. Si Charles. Si Charles ang kausap niya sa kabilang linya. Oh no, anong gagawin ko? Let me ask iho. May kilala ka bang Charlotte? Your name is Charlotte, right? Mariin akong lumunok. Hindi sumagot sa tanong niya sa pag-aakalang malalaman ni Charles kung nasaan ako at baka kunin ulit ako nito. Siguradong mapaparusahan na ako. Bakit mo natanong? Narinig ko ang malalim at medyo namamaos na boses ni Charles. Napalunok ako dahil sa tono ng tinig nito. Nakakatakot. Kasama ko siya ngayon. Nasa iyo si Charlotte. Biglang tanong sa kabila. Oo. Curious lang ako. Okay lang ba kung amin na lang siya? I heard that you kidnapped her. So, siguro naman. Okay lang kung gawin namin para usan. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Gumapang ang kilabot sa mga braso ko hanggang sa batok ko dahil sa salitang ginamit ng matanda. Parausan. Gagawin nila akong parausan. You can just kidnap someone else and don't touch her. Papatayin kita oras na hinawakan mo ni dulo ng daliri niya. Matagal akong natahimik sa mga narinig. Did Charles just say that? Akala ko wala na siyang pakialam kahit mamatay pa ako dito. Pero bakit? Nakangiting tumingin sa akin ang matandang lalaki. Tumawa pa ito. Siya ba ang asawa mo? Matagal na katahimikan ang namayani. Yes, asawa ko siya. Umawang ang bibig ko sa sinagot ni Charles. Umiling akab nang muling magtama ang paningin namin ng matanda. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, dalhin mo sa akin ang red briefcase at 50 milyon. Pinatay nito ang tawag at muling lumapit sa akin. Bigla niya akong sinampal ng malakas. Hindi ko na napigilan ang umiyak dahil sa sakit ng pisngi kong sinampal nito. How dare you lie to me, you little slut. Nagsasabi ako ng totoo. Dalhin niyo na sa kwarto iyan. Napasinghap ako sa narinig. Paulit-ulit akong umiling at nagmakaawa. Anong gagawin niyo sa akin? Ayoko, please maawa na kayo. Kinaladkad nila ako hanggang sa ika-4 na palapag ng bahay. Sa isang kwarto, doon ako pilit na pinapasok ng 2 lalaki. They pushed me on the bed and started laughing. Siguradong magugustuhan ni Carlo ito. Palaban. Ito ang mga tipo niyang babae. Mabilis akong bumangon at sumubok na lumabas. Pero sa lakas nila, sa isang tulak lang ay bumabagsak agad ako sa kama. Sino si Carlo? Sino siya? Sino pa? Ang anak ng boss namin. Alam mo bang hayok sa laman iyon? Hayok. Sunod-sunod sa pag-agos ang mga luha ko habang nakatingin sa kanilang dalawa. Oo, hayok. Hayok sa katawan ng babae, sabi ng isa. May sakit iyon. Ano nga ulit ang tawag doon? Pneumonia. Nymphomaniac bobo. Oo nga pala. Nymphomaniac. Pagka-adik sa pakikipagsiping. Muling nagtawanan ang dalawa at saka tuluyang lumabas. Mabilis akong sumunod at sinubukan buksan ang ngayoy nakasaradong pinto. Buksan niyo ito. Palabasan niyo ako. Ano ba? Buksan niyo ito. Ilang oras akong nagmakaawa at sumigaw na pakawalan nila ako. Pero walang nangyari. Umabot na lang sa puntong napagod na ako at bumagsak na sa sahig. Paano ba ako humantong sa ganito? Dinukot na nga ako. Ginawang alipin sa kama. At ngayon, muling nadukat at mapapagsamantalahan pa. Dapat hindi na lang ako tumakas. Sana hinintay ko na lang sina kuya. O sana, sinunod ko na lang ang gusto ni Charles.
Napapikit ako nang maalala ang galit sa boses ni Charles kanina. Bakit siya ang iniisip ko ngayon? Bakit umaasa ako na sana dumating siya? Charles POV. Marahan kong tinapon ang cellphone matapos akong baba ng tawag ni Lucas. Lumabas mula sa private library nito si Papa kasama si Hector. Ang kanang kamay nito, Charlotte's kidnap. Kumunot ang noo niya. What do you mean? Nakatakas ang babaeng iyon. Dinukot siya. Paano siya madudukot kung hindi siya nakatakas? Bumaling ito sa mga tauhan namin sa paligid. Sinong nagpatakas sa anak ni Jackson, Papa? What? Mabangis ang mukhang binalingan ako nito. She's kidnapped by the El Garcia. Matagal na natigilan si Papa. Kapag kway tumango at muling pumasok sa library. Sinundan ko ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang mga Garcia ang dunukot sa kanya. And so what? Nagsalubong ang mga kilay ko. Anong so what? Pabagsak siyang naupo sa silya niya at inabala ang sarili sa kanyang laptop. Nilapitan ko ang lamesa niya at pilit kinuha ang kanyang atensyon. Papa, hindi mo ba ako narinig? Alam mo kung anong klaseng tao ang mga Garcia. Hindi makakaalis ng buhay si Charlotte sa kanila. Mas mabuti pa, tutal, gusto natin maghiganti sa mga Dezelisa. Kung ano man ang gawin ng mga Garcia sa babaeng iyon. Para na rin tayong nakaganti. Sandali akong natahimik sa sinabi nito. Hindi niyo siya babawiin. Bakit ko siya babawiin? Walang halaga sa atin ang babaeng iyon. Hayaan mo na. Tutal, napagsawaan mo na siya. Papa, dumagundong ang boses ko sa buong library. Ano? Hinampas niya ng dalawang palad ang ibabaw ng lamesa at pabiglang tumayo. Now you are raising your voice at me. Wala kang pinagkaiba sa mga kapatid mo. Huminga ako ng malalim matapos ng mga narinig. Ang pinaka-iniiwasan ko sa lahat ay ang may kumpara sa iba pa niyang anak. I want to be the perfect son that he could rely on. I did everything to get to this place. Pero sa huli, ganito rin pala ang mangyayari. Give me your permission. Kumunat ang kanyang noo. My permission for what? I want to live with your men. And then what? Babawiin ko si Charlotte. Sabing hayaan mo na ang puta na iyon. Kung ano man ang gagawin sa kanya ng mga Garcia. Wala na tayong pakialam. Kaaway natin sila pero tatandaan mong kailangan pa rin natin sila sa negosyo. Don't cross the line just for that worthless woman. Nailang ako sa mga narinig. Ang importante lang naman, mamatay ang nag-iisang anak na babae ni Jackson. Katulad ng ginawa nila sa kapatid mo. I don't care how she dies. As long as she's dead. Hindi ganito ang paghihiganti na gusto ko. Nilapastangan ni Thomas ang kapatid ko. Iniwan niya habang nagdadalang tao. My little sister and her unborn baby died. Iyon ang gusto ko rin gawin kay Charlotte. Ang buntisin siya at patayin. Ang ipadala sa pamilya nila ang malamig niyang bangkay habang nagdadalang tao siya. Matagal itong natahimik habang nakatitig sa akin. I know that look. Inoobserbahan niya ako. Sigurado ka ba na iyan talaga ang gusto mo? Hindi ako sumagot sa tanong na iyon. Because even I don't know the answer. Aaminin kong gusto kong maghiganti. Pero nabulilyaso ang lahat nang malaman kong si Charlotte ang babaeng naka one night stand ko noon. Sa dinami-dami ng babaeng nakasiping ko. Si Charlotte lang ang bukod tanging hindi ko makalimutan. Siguro dahil sa lahat ng babae. Siya lang ang nag-iisang hindi naghabol sa akin. Nakasanayan ko ng pagkagising ay naghahabol na sa akin ang mga naikama ko. Kilala kita, Charles. Hindi ka lumaki sa akin. Pero sa inyong lahat na magkakapatid, ikaw ang pinakakilala ko. Hindi mo kayang saktan ang mahalaga sa iyo. Wala siyang halaga sa akin. Pues, hayaan mo na siyang mamatay. Hindi pwede. Parang hindi ito makapaniwala. Nagtigasan kami ng tingin. Alam kong kaparusahan na naman ang naghihintay sa akin pero wala na akong pakialam. I need to get her back. Let me borrow our men. I need them. Hindi pwede. Kung ganoon, mag-isa akong susugod sa mga Garcia.
Natigilan siya sa sinabi ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at dumiretso na sa pinto. Charles, sandali. Tumigil ako sa tapat ng pinto pero hindi ko siya nilingan. Dalhin mo si Hector. Charlotte POV. Unti-unti akong napaatras nang makita ang lalaking pumasok sa pintuan. Pabagsak nitong isinara ang pinto at nakangising sinipat ang kabuuan ko. Ikaw pala ang bagong babaeng dinala sa akin ni Papa. Hindi ako babae mo. Hindi ako ang dinala niya para sa iyo. Tumawa lang ito at hindi pinansin ang sinabi ko. Payat na payat ang katawan nito at namumula ang mga mata niya na para bang kagagaling lang sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Napagtanto kong mas mataas ito sa akin. Siguro ay nasa 6'2" ang taas niya. Kasing tangkad ni Charles. Tumakbo ako sa kanang parte ng kwarto para iwasan siya. Pero sinundan niya ako. Binalak kong tumakbo sa kaliwa pero mabilis niya akong nahuli. Bitiwan mo ako. Nakakadiri ka. Hayop. Nakakadiri pala ha. Malakas akong dumaing nang sinuntok ako nito sa sikmura. Binuhat niya ako at inihagis sa kama. Mabuti na lang dahil malambot iyon. Pero ang tiyan ko, sumasakit pa rin. Namimilipit ako sa sakit. Nakangiwi pa rin ako dahil sa sakit ng tiyan. Halos hindi ako makagalaw habang unti-unti akong tinatakasan ng malay. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa ilalim ng lalaki. Pilit nitong itinataas ang damit ko. Huwag. Nagsimula akong umiyak. Sa gitna ng ginagawa nito, nakarinig ako ng mga putok ng baril sa labas. Wala pa rin akong lakas at hilong-hilo ako pero alam kong nagkakagulo na sa labas ng kwarto. Sa kabila ng gulo ay patuloy pa rin sa ginagawa nito ang lalaki. Hinahalikan ang buong mukha ko. Dinidilaan ang leeg ko. At minamasahe ang gitna ko na natatakpan pa rin ng suot kong panty. Nang akmang itataas na niya ang damit ko ay muli ko siyang pinigilan. Matigas ka ha. Tuluyan akong humagulhol ng sampailan ako nito ng malakas. Nalisahan ko ang dugo mula sa pumutok kong bibig. Muli rin umikot ang aking paningin. Papa, kuya, tulungan niyo ako. Tuluyan nitong naitaas ang damit ko. Pinaghahalikan niya ako sa tiyan. Dinilaan at sinipsip pa niya ang puson ko. Charles, please help. Hindi ko alam kung bakit sumagipa sa isip ko si Charles. Pero siya ang nakakaalam kung nasaan ako kaya paulit-ulit kong pinagdasal na sana ay dumating siya. Sana ay iligtas niya ako. Wawasakin kita ngayon. Tumawa ang lalaki. Naghubad na ito ng damit. Bago pa nito may baba ang suot na pantalon. Biglang bumagsak ang pinto ng kwarto. Natigilan ang lalaki. At sino kayo ha? Nakita ko na lang na bumagsak na sa sahig ang lalaking nasa ibabaw ko kanina. Nagsigawan ang mga tao sa loob ng kwarto. Pero hindi ko maintindihan ang sinisigaw ng mga ito. May lumapit sa tabi ko at pilit ako nitong pinapabangon. Charlotte, wake up. Tinapik-tapik nito ang pisngi ko. Wake up. Ang huling naaalala ko ay ang pagbuhat ng kung sino sa akin. At pagkatapos ay tuluyan akong nawala ng malay. Mahapdi ang magkabilang pisngi ng mukha ko nang magising ako. Kunot noong bumangon ako at laminga sa paligid. Charles. Nagtataka kong tawag sa pangalan niya nang makita siya sa tabi ko. Is this a dream? Dahil ang alam ko, nasa pewder ako ng mga Garcia. Ang kaaway ng mga Alegre. Paanong napunta dito si Charles? Why did you have to escape? You promised not to do it. Hinaplos niya ang pisngi ko. Naramdaman ko ang init ng palad niya. Hindi pa rin ako sigurado kung panaginip lang ito o hindi. But I chose to be honest. I closed my eyes as I felt my tears roll down my cheeks. I wanna go home. I miss my family. This is home. You're going to stay here for the rest of your life. Charles, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Matulog ka na ulit. Naramdaman ko ang init sa katawan ko nang takpan niya ako ng kumot. Nagising lang ako makalipas ang ilang oras. And I woke up with him lying beside me. Charles. Sa isang tawag ko lang ay nagmulat agad siya ng mga mata. You're awake. Nasaan ako? Laminga ako sa paligid. In my room. Tama siya.
Nasa kwarto niya na nga ako. Nangilid ang mga luha sa aking pisngi. Bumangon siya kaya bigla ko siyang niyakap. Akala ko, mamamatay na ako doon. Akala ko, papatayin na ako ng mga taong iyon. Naramdaman kong hinagod niya ang likod ko. Pilit akong pinapatahan. Anong ginawa nila sa iyo? Muntik nila akong pagsamantalahan. Humigpit ang yakap ko sa kanya nang maramdaman ang pagpulupot ng mga braso niya sa katawan ko. Naiyak na naman ako. Buong akala ko talaga, mamamatay na ako kanina. Hindi ko naisip na gigising akong nasa kwarto na ni Charles. I don't know if this is good news. But I think this is better than being in that house. What happened? How did you get me? He smiled at me before showing his right arm. Napasinghap ako nang mapansin na may bandages na nakapulupot doon. Were you shot? Hindi ba halata? Napatikip ako ng bibig. But why? In case you don't know. Maraming tauhan si Lucas. Doble ang bilang ng tao niya kaysa sa amin. But when it comes to fighting and guns, our men are the best. Siyempre, sa pangunguna ko. Sandali akong natahimik habang nakatingin sa braso ni Charles. Nabaril siya sa pagpipilit na iligtas ako. Did you kill them? He nodded. Not all of them though. Lucas and his psycho son deserve to die. So I shot them with my own gun. Bakit ang dali sa iyong pumatay? It's against the human law. Kasalanan din sa Diyos. Ninitian niya ako bago marahan na hinaplos ang pisngi ko. Napangiwi pa ako nang maramdaman ang hapdi doon. Sinaktan ka nila. I don't know why but that got my heart skipped a beat. Pinatay niya sila dahil sinaktan nila ako. Ako lang ang may karapatan na manakit sa iyo. Biglang nagsalubong ang mga kilay ko sa narinig ko. Natawa naman siya. Buwiset ka. Pinalo ko ang sugat niya sa braso kaya bigla siyang napadaing. Hawak niya ang kanan niyang braso nang bigla siyang matigilan at tumitig sa akin. Ako rin ay mataman na nakatitig sa kanya. Matagal na sandali kaming nagkatitigan. And then we suddenly kissed each other. Parang uhaw na inangkin namin ang bibig ng isa't isa. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at niyakap naman niya ako ng mahigpit. Maingat niya akong hiniga sa kama. At walang pakialam na pinunit ang suot kong dress at maging ang underwear ko na bigay niya. Charles. Sandali niya lang akong pinagmasdan. Muli niya akong hinalikan habang hinuhubad niya ang damit niya. Tinulungan ko siyang habarin ang kanyang pantalon. Nang makapaghubad na siya, awang ang labing napaungol ako. Diretso niya akong inangkin. Ang kaninang payapang silid ay napuno ng ingay. Ang maayos na kama ay biglang nagulo. Daig pa nito ang dinaanan ng bagyo. Sabay kaming umungol ng malakas nang sumabog siya sa loob ko ang mainit niyang likido. Kagat labi akong yamakap sa kanya. Pagod na tinatanggap ang lahat ng katas na binubuga niya. Charles. Nakahanda na akong maging alipin mo. I whispered into his ear. Napangiti siya sa sinabi ko. Hindi niya ako pinatulog noong gabing iyon. Walang pahinga nang angkinin niya ako hanggang sa mag-umaga. Mahimbing na ang tulog ni Charles sa tabi ko. Malalim na rin ang gabi. Pero gising na gising pa rin ako. Mulat na mulat ang mga mata habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. A devil in disguise. Aakalain mong matinong tao kapag natutulog. Pero demonyo pala. Huminga ako ng malalim. Naalala ko na naman ang nangyari sa bahay ng mga Garcia. Kung paano nagalit si Charles at pinagbantaan ang matandang Garcia na huwag akong gagalawin. Bakit ko pa ba iniisip iyon? Am I really letting myself fall for that? Of course. Ginawa niya lang iyon dahil gusto niyang sila ang magpahirap sa akin. Tumalim na naman ang mga mata ko. Muli ko siyang tiningnan. Oo, magpapakaalipin ako sa kanya. Isusumpa kong makukuha ko ang tiwala niya. At oras na nangyari iyon. Sisirain ko silang lahat at aalis ako dito. Papa, hintayin niyo lang ako ni na kuya. Pangakong aalis ako dito ng buhay. Please, be alive, be well. Kinabukasan, nagising akong wala na si Charles sa tabi ko. Nasanay na rin ako dahil araw-araw naman niya iyon ginagawa.
May naiwan na ring damit at underwear sa dulo ng kama para sa akin. Nailang akong bumangon at pumasok sa shower. Matapos maligo, sinuot ko na ang damit na iniwan nito. A light blue off-shoulder dress na may print ng cherry fruits. At saka black lace underwear and ballerina shoes na may bow sa taas. Kakulay ng shoes ang mga underwear ko. Natigilan ako sa pagsipat sa sarili ko sa salamin nang bumukas ang pintuan at pumasok si Charles. Bakit nandito ka pa? Araw-araw kang umaalis ng maaga, diba? Oo, ako ang namamahala ng mga negosyo namin dito. So why are you still here? Inangat nito ang dalang tray. Kumalam agad ang sikmura ko nang makitang mga pagkain iyon. Bigla akong nagutom. Naupo ako sa dulo ng kama sa tabi niya at kinuha ang tray. 2 eggs, 1 bread, hiniwang kamatis at longgan isa. Saka isang slice ng mango fruit at orange juice. Pwede mo naman ipahatid na lang. I started eating. Sarap na sarap ako sa pagkain kaya mabilis kong naubos ang tinapay. Ayaw kanilang pakainin. Charles caught my attention. Malaking gulo ang nangyari dahil sa iyo. It's just normal for everyone to want you dead. Kulang na lang ay mabilaukan ako sa narinig. Sinabi ko bang iligtas niyo ako? Inis naman niya akong tiningnan. Kumain ka na nga lang. Bakit parang ikaw pa ang galit? Muntik na akong mapagsamantalahan at mapatay doon. Well, it's your fault. Ikaw ang tumakas. Nakagat ko ang bibig ko sa narinig. Sira ulo. Alangan hindi ako tumakas. Dinukot niya ako. Sinunod ko na lang ang gusto niya kahit inis na inis ako at gusto pang makipagdebate. I have a mission here. At hindi kasali roon ang makipag-away sa mga hayop niyang tagasunod o sa kanya na lider nilang nahahati sa dalawa ang katawan dahil alagad siya ng demonyo. Pansin kong nakatingin sa akin si Charles. Pinanonood ako nitong kumain at base na rin sa hitsura ng mukha niya. Mukhang iniinsulto na niya ako sa isip niya. Well, I can't blame him. Halos isubo ko na kasi ng buo ang mga ulam dahil sa gutom. 1 taon ka bang hindi nakakain? Dahan-dahan naman. Walang aagaw niyan. Gutom ako. Inirapan ko ito. Sinubo ko ang natitirang kalahati ng longgan isa bago kinuha ang mangga at mabilis ding kinain. Hanggang sa maubos ko ang huling patak ng orange juice. Hindi nakaramdam ng kabusugan ang aking tiyan. Tiningnan ko si Charles. Gutom pa ako. Gutom ka pa. Nagulat siya. Tumango ako. Salubong ang kilay niya at parang naiinis na nagugulat. Hindi ko maipaliwanag ang mukha niya. Kinuha niya mula sa akin ang plato at baso ko. Pagbalik niya sa kwarto, puno na naman ng pagkain ang plato. Sinangag, hotdog, longgan isa at 2 eggs. Okay sana ang pagkain kaso tig-isa naman ang mga ulam na kinuha nito at kakaunti lang din ang kanin. Hindi bale. Baka mabusog na ako dito. I started eating again. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos mong kumain, tumango na lang ako habang tuloy-tuloy ang subo ng sinangag at ulam hanggang sa matapos ako. Gutom pa ako. Tuluyan nang nalukot ang mukha ni Charles. Ako ba pinagloloko mo? Kaunti lang kasi ang binibigay mong pagkain. Damihan mo naman kasi. Kaliit mong tao. Ang takaw-takaw mo. Gutom ako. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ako nabubusog. Tiningnan niya ako ng matagal. Halata ang pagtataka sa mukha niya. Iniisip ba nitong patay gutom ako? Bakit? Wala. Akin na. Pag-alit niyang kinuha mula sa akin ang plato. Pagbalik niya, kalahati ng plato. Puro sinangag. Kalahati naman ay 4 na hotdog. 2 egg at beef steak. Wow. Thanks, Charles. Ang dami na nito. Tama na iyan. Mauubusan mo na ng almusal ang mga tauhan namin. Sinimangutan ko siya sa sinabi niya. Gusto ko kumain ng adobong atay ng manok. What? Adobong atay ng manok? Ngayon, halatang naiinis na ito sa akin. Mamaya syempre, bumuntong hininga na lang siya at napipilitang tumango. Okay, magpapaluto tayo. Pagkatapos kong mag-agahan. Umalis na si Charles at ako naman ay natulog buong umaga.
Nagising lang ako noong lunchtime na. Gutom na naman ako. Kumakalam ang sikmura ko. Hindi kasi umuuwi ng tanghali si Charles kaya siguradong wala ito ngayon para maghatid sa akin ng pagkain. Bumaba ako ng kusina. Naabutan kong nagtatrabaho mag-isa si Tera. Matagal ko siyang pinagmasdan mula sa kinatatayuan ko. Bago ako dalhin sa kwarto ng dalawang lalaki noong nandoon ako sa mga Garcia. Narinig ko ang sinabi ng isang tauhan nito, na ayon sa spy nila, aasawahin daw ako ni Charles. Si Tera ang nagpatakas sa akin at saktong naghihintay na ang mga tao ni Garcia nang makalabas ako ng kakahuyan. Siya kaya, si Tera kaya ang spy na tinutukoy nila. Pero magkababata sila ni Charles at mukhang mahal niya naman ito. Kaya bakit niya ito tatraydurin? Lumabas na ako mula sa pinagkukublihan ko. Nakita kong adobong atay ng manok ang niluluto niya. Napangiti ako nang maisip na talagang tinupad ni Charles ang sinabi nito. Pakisarapan, sabi ko nang makalapit, mula sa niluluto. Nilingga niya ako. Instead of saying sorry dahil sa nangyari, inirapan niya pa ako at tinalikuran. Umarko ang mga kilay ko. At sa kadamihan mo iyong sabaw. Inis niya akong hinarap. Wala kang karapatan mag-utos sa akin. Bakit? Gusto mo bang tawagin ko pa si Charles para utusan ka? Mahiya ka naman. Pinahamak mo na nga ako. Simpleng utos. Hindi mo magawa. Natigilan siya. Pinahamak. Kagabi. Hindi pa ako sigurado. But seeing how you act right now. Sinadya mo ang lahat. Matagal siyang natameme sa narinig. Lumunok siya bago muling bumangis ang mukha. At home ka na yata dito. Bakit kaya? Tanggap mo sigurong parausan ka ng kalaban ng pamilya nyo. Ako naman ang natigilan. Ewan pero napahiya ako sa sarili ko sa sinabi nito. Nagkatitigan kami ng matagal habang pilit akong nagtitimpi ng inis ko. Ma'am Charlotte, lumapit sa amin si Rita. Napatingin pa ako dito nang maalala ang nakita noon. Okay na kaya siya? Bakit mo siya tinatawag na ma'am ate? Mas mababa pa iyan sa atin. Parausan lang iyan. Nagbagting ang mga tainga ko sa narinig. Mabilis na kumuyon ang mga kamay ko. Tera tama na. Ano ka ba? Baka nakakalimutan mo. Nang dahil sa babaeng iyan. Naparusahan ka. Siya dapat ang ginangbang. Parausan kasi. Anong sabi mo? Hindi ko na napigilan ang galit ko. Nang iinis niya akong tiningnan at nilapit pa sa akin ang mukha. Parausan ka. Parausan ka lang ni Charles. Sa sobrang galit ay bigla ko siyang sinampal. Hindi pa siya nakakabawi nang hatakin ko ang buhok niya. Hinatak niya rin ang buhok ko. Nagsabunutan kami sa loob ng kusina. Hoy ano ba? Itigil niyo nga iyan. Tama na. Inis na ako sa iyo. Sobra ka na talaga. Napakalandi mo. Malandi. Mang-aagaw. Sigaw niya sa akin. Ikaw ang malandi. Haliparot ka. Para sa lalaki. Nakahanda kang ipahamak ang kapwa mo babae. Makati. Pokpok. Parausan. Hindi ba talaga kayo titigil dalawa? Napansin kong tumakbo palabas si Rita. Nang bumalik ito ay may kasama ng mga tauhan ni Charles. Mabilis kaming inawat ng ilang mga lalaki. Naabot na kami sa malawak na sala sa labas ng kusina. Pero pilit pa rin kaming kumikawala sa mga kamay nila para sabunutin ang isa't isa. Anong gulo ito? Dumating si Senior David. Mabilis na lumuhad sina Tera at Rita dahil sa takot. Binitiwan ako ng dalawang lalaking may hawak sa akin. Pero hindi ako natinag sa kinatatayuan ko kahit na nabaling na sa akin ang paningin ng matandang Alegre. Siya ang nag-umpisa, Senior David. Nagluluto ako ng maayos. Dumating siya at kung ano-anong inuutos sa akin. Sa kanya ako sinabunutan. Sumbong ni Tera habang nakaturo sa akin. Hindi totoo iyan. Sigaw ko naman. Bigla akong nilapitan ni Senior David. At bago pa ako makapagsalita, malakas ako nitong sinampal. Bumagsak ako sa sahig habang nanlalabo ang mga mata. Wala kang karapatan umastang amo sa teritoryo ko. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong sa akin nakatutok ang paningin ng lahat. Nang lingunin ko si Tera, nakita ko itong nakangisi.
Huwag pakainin iyan. 10 na ng gabi nang makauwi si Charles. Nasa gilid ako ng kama at yakap ang unan ko. Nang makapasok ito sa kwarto niya, agad niyang napansin ang hitsura ko. "Oh, bakit nagmumukmak ka dyan?" Nagangat ako ng mukha. Natigilan siya nang makita ang gilid ng bibig ko. "Anong nangyari? Bakit ganyan ang bibig mo?" Nilapitan niya ako at hinawakan sa panga. Sinampal ako ni Senior David. "What? Why did he do that? May ginawa ka ba?" Sinaman ko siya ng tingin sa tanong niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagpunta ko sa kusina para kumuha ng makakain, hanggang sa pagsabunutan namin ni Tera at ang pagsisinungaling nito kay Senior David. Sinabi ko ang lahat maliban sa hinala kong si Tera ang spy. Iniwan ako ni Charles nang walang palem at diretsyong lumabas. Sumunod ako ng palihim sa kanya. Ingat na ingat akong hindi niya mahalata na nasa likuran ako. Nang makababa ng hagdan ay dumiretso ito sa quarter ng mga katulong. Pupuntahan niya si Tera. Napangiti ako. Mabilis akong sumunod para makita ang mangyayari. Akala yata ng babaeng iyon. Naisahan na niya ako. "Bakit mo ginawa iyon?" "Ginawa ang alin?" "Alam mo ang tinutukoy ko, Tera." Walang ingay akong lumapit sa nakaawang na pinto at sumilip sa loob. Nakita kong nakatalikod si Charles mula sa pintuan. Natatakpan din niya si Tera mula sa gawi ko kaya hindi ko ito makita. Nagsasabi lang ako ng totoo. And because of that, Charlotte got hurt. Matagal na natahimik si Tera. Nang muli itong magsalita, kapansin-pansin na ang pangangarag ng tinig nito. "Oh, so, ano ngayon kung masaktan siya? Iyon naman ang goal mo. Di ba? Ang saktan siya. Ang buntisin siya tapos patayin katulad ng nangyari sa kapatid mo." Nanigas ako sa kinatatayuan dahil sa narinig. "Ang sabi mo sa akin, kukunin mo lang ang loob niya at gagamitin siya sa kama. Gagawing parausan. At pagkatapos nyon, magpapakasal na tayo." Charlotte POV. Naramdaman ko ang panglalambot ng mga tuhod ko habang nakatayo sa labas ng kwarto. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Chatley. Nagmamadali akong umalis doon at bumalik sa kwarto niya. Mahigpit kong niyakap ang unan ko at umiyak. Bakit ba ako umiiyak? As if hindi ko alam na iyon ang gagawin nila. Na iyon talaga ang mangyayari. Dinukot nga niya ako. Kaya bakit ako umiiyak? Kaya pala ang bait niya sa akin. Kaya pala ginawa niya ang lahat para makuha ako sa ama niya at sa mga Garcia. Kasi gagawin niya sa akin ang nangyari sa kapatid niya. Kukunin niya ang loob ko. Gagamitin ang katawan ko. At kung kailan buntis na ako, sa kanya ako papatayin. Napatingin ako sa tiyan ko nang maisip ang bagay na iyon. Paano kung, oh hindi, nanlalaki ang mga matang nagpalakad-lakad ako sa tabi ng kama. Hindi ako pwedeng mabuntis. Pero paano na iyan? Ilang beses nang may nangyari sa amin at lagi niyang pinaputok sa loob ko ang katas niya. Anong gagawin ko? Lalo akong naiyak. Napakatanga ko kasi. Bakit ko hinayaang gamitin lang niya ako? Sana lumaban ako. Sana may ginawa ako. Mas gugustuhin ko pang patayin na lang nila kaysa buntisin ni Charles at patayin sa huli. Natigilan sa paglalakad si Charles nang makita nito ang mukha ko. Umiyak ka ba? Hindi. Nasa gilid ako ng kama. Pilit iniiwas mula sa kanya ang aking mukha. Don't lie to me. Bakit ka umiyak? Hindi nga ako umiyak. Hindi ko napigilan ang sumigaw ng dahil sa inis. Matagal siyang natigilan. Nakatitig lang sa mukha ko. Nang umagos ang mga luha ko sa pisngi, pinahid niya ito gamit ang hinlalaki niya. Natigilan ako nang makita ang pag-aalala sa mga mata niya. Magaling na artista. Paano niya nagagawang tumitig sa mga mata ng babaeng bubuntisan niya para patayin lang din dahil sa paghihiganti? Hayop. Hayop siya. Siya at ang mga tao niya. Pamilya nila. At ang babae niyang si Tera. Mga hayop sila. Sa makalawa, may party na magaganap sa villa. Inis akong nagbawi ng paningin. Ano ngayon? I want you to come with me to the party. What? Lukot ang mukhang tiningnan ko siya. Isasama mo sa party ang taong dinukot nyo. Are you crazy?
Sa tingin mo, hindi ako hihingi ng tulong sa mga bisita nyo. Buong angkan ng mga alegre ang bisita sa party. And all of them are afraid of my father. Unless nakahanda ka sa consequences. Then you can ask anyone at the party for help. Napairap ako sa narinig. Lagi na lang ibinibida ang kahayupan ng ama niya. Nakakainis. Uuwi ang mga kapatid ko. So I want you to stay beside me. Bakit? Dahil baka patayin ka nila kapag nakita kang pagala-gala. Kinilabutan ako bigla sa narinig. Bakit kasi isasama mo pa ako? Let me stay here. Alam nilang nasa pudor ka na namin. Baka hanapin ka at patayin. Mabuti na iyong nakikita nilang kasama mo ako. Alam nilang hindi ka nila pwedeng galawin. Tinaliman ko ito ng paningin. Is he serious? Anong pinagkaiba nun? Baka magkagulo lang. At isa pa, wala akong kadate doon. Natahimik ako bigla sa sinabi nito. Naramdaman ko ang biglang pagkabog ng malakas ng dibdib ko. Pero nang maalala ko ang narinig kanina, para akong apoy na sinilaban. Nandyan naman si Tera mo. Siya ang isama mo sa date mo. Ikaw ang gusto kong makasama. Matagal kaming nagkatitigan. Napakatanga ko na lang kung paniniwalaan ko pa rin ang mga lumalabas sa bibig niya. Umirap ako bago sumandal sa headboard ng bed at mahigpit na niyakap ang unan ko. Hindi siya umalis sa tabi ko at nanatiling nakatingin sa akin. Ano mo ba talaga ang babaeng iyon? Sino? Si Tera. Oo siya nga. Partner ko sa kama si Tera. What? Nanlaki ang mga mata ko. Natawa siya sa nakitang reaksyon mula sa akin. She was my first in everything. Palibhasa, magkasama kami mula pagkabata. So, mula pagkabata, nagtsutsyak-tsyakan na kayo. Hindi siya sumagot pero ang pilyong ngiti sa bibig niya ang nagkumpirma sa tanong ko. Napakabastos na demonyo naman ng lalaking ito. May pinanggako ka ba sa kanya? Tiningnan niya ako ng matagal. Alam kong hindi magkakaganoon ang babaeng iyon kung hindi ito pinanggakwan ni Charles. Narinig ko na kanina na nangako nga talaga sa kanya si Charles. Pero gusto kong marinig mismo sa bibig ng lalaking ito. Yes. Ano iyon? A marriage. Agad akong nagbawi ng tingin. Gusto ko sanang itanong kung may balak pa itong tuparin ang pangako niya. Pero bakit pa? Ano ngayon kung tutuparin niya ang pangako niya sa babaeng iyon? Wala na akong pakialam, pero sige lang. Kung may plano sila, may plano rin ako. Paunahan na lang kami sa plano namin. Oras na ako ang nagtagumpay. Idadamay ko ang letseng Tera na iyon sa paghihiganti ko. Natigilan ako sa pag-iisip ng biglang kumulo ang tiyan ko. Sabay kaming napatingin ni Charles dito. Gutom ako. Hindi ako nakakain buong araw. Nagpaawa ako sa kanya. Alam kong wala talaga siyang nararamdaman para sa akin. Pero responsibilidad niyang pakainin ako. Sa halip na kawan ako. Tinawanan lang ako ng hudas. Bukas ka na kumain. Tingnan mo nga iyang sarili mo. Ang laki-laki mo na. Kain at tulog ka kasi parati. Nainsulto ako sa narinig. Ano? Hindi ako malaki. Di mataba. Taba, Choy. Nahiga na ito sa kama. Sa sobrang inis ko, hinampas ko ang braso nitong may sugat. Aray ko, Charlotte. Agad akong nagtalukbong at nagtakip ng kumot. Nagising ako dahil sa kamay na pilit akong niyuyugyug sa balikat. Hinampas ko ito matapos hilahin ang olkang kumot. Charles, ano ba? I am still sleepy, Ma'am Charlotte. Gumising na po kayo. Nagmulat ako ng mga mata nang marinig ang boses ni Rita sa halip na kay Charles. Tuluyan akong gumising. Rita, what are you doing here? Nakapikit pa ang isang mata ko nang luminga ako sa paligid para hanapin si Charles. Hindi ko ito makita. Where's Charles? Nasa labas, ma'am. Hinihintay ka. What? Ako. Pero bakit? May pupuntahan ba kami? Tango lang ang itinugon niya sa akin. Sandali akong nawalan ng imik. May party pa na gaganapin kaya imposibleng ngayon ang alis namin. Nagmamadali akong bumangon at naligo. Kinuha ko ang dilaw na dress na nakahanda sa ibabaw ng kama. Bulaklakan iyon at matingkad. It complement my skin color.
Lalo pa at puting-puti ang kutis ko at talagang makinis. May underwear din na kakulay ng dress ko at color white wedges shoes na may design ng maliliit na bulaklak na kaparehong kulay ng dress. Hinayaan kong nakalugay ang mahaba kong buhok. Kulay brown ito at medyo wavy sa dulo. Bumagay lalo sa damit ko. Nang makalabas ng bahay, natuon agad sa akin ang paningin ng lahat. Titig na titig sa akin ang nga tao ni na Charles habang nakasimangot naman ang pangit na si Tera. Nasa labas din ito. Nasaan si Charles? Bulong ko kay Rita. Ngumiti ito bago tinuro ang gate. Nakabukas iyon. Ilan sandali pa, dumating na si Charles sakay ang kabayo. As usual, nakasuot siya ng cowboy hat, brown boots, maong pants at polo na hindi nakabutones. Kitang-kita tuloy ang katawan niya. Mapulma niya sana. Tumigil siya hindi kalayuan sa amin. Inayos ang suot niyang hat at saka ako kinindatan. Yuck, pasalamat na lang na gwapo. Kung hindi, baka nagka-sore eyes na ako. Bumaba siya mula sa kabayo at slow motion na naglakad papunta sa akin. And crap, I can hear my heart beating fast. Ano bang nangyayari sa akin? Snap out of it. Charlotte, kaaway siya ng pamilya nyo. At binabalak kanyang patayin. Napansin kong hindi naman pala ito naglalakad ng nakaslomo. Paligid ko lang talaga ang biglang tumulin sa pagtakbo habang nakatingin dito. Halika na. Nilahad niya ang kamay niya nang malapitan ako. Bakit? Saan tayo pupunta? Huwag ka ng maraming tanong. Kinuha nito ang kamay ko at hinayla ako papunta sa kabayo. Sumakay siya doon saka inalok uli ang kamay sa akin. Tiningala ko siya. Naalala ko ang araw kung kailan dinukot niya ako. He was like a knight in shining armor back then. But now, hayop siya. Napatingin ako sa gawin ni Tera. Nakita ko itong galit na galit. Kulang na lang ay labasan ng usok ang dalawang butas ng ilong nito. Dahil doon, mabilis kong tinanggap ang kamay ni Charles. Binuhat niya ako hanggang sa makaupo ako sa unahan niya. Nag-umpisang tumakbo ang kabayo palabas ng gate. Unti-unting bumibilis ang takbo nito. Naramdaman kong hinawi ni Charles ang buhok kong isinasayaw ng hangin. Nang lingunin ko siya, nakatuon ang mga mata niya sa cleavage ko. Keep your eyes on the road. Tinawanan niya lang ako bago pinabilis lalo ang takbo ng kabayo. Dumaan kami sa gubat hanggang sa makarating kami sa isang lugar na napalilibutan ng matataas na sementadong pader. Bumukas ang gate nang marinig ng mga nasa loob ang boses ni Charles. Katulad sa villa. May mga tao din sila dito at pawang mga armado. Bumaba kami. May mga tanim dito na hindi ako pamilyar sa pangalan. But it looks familiar. I am just not sure kung tama ang hinala ko. Mga pinagbabawal ito. Sa dulo ng lupain. Tanaw ko ang malaking bodega. Dinala ako ni Charles sa isang greenhouse na puno ng mga bulaklak at doon iniwan. Saka nang gawi ito ng malawak na lupain. Mahigit kalahating oras akong nalibang sa kakatingin ng mga bulaklak bago bumalik si Charles. Muli kaming sumakay ng kabayo niya at nagpunta sa mas malayo pang lugar. Sa lugar na pinuntahan namin, may mga farmers na nagtatrabaho. Puro prutas ang tanim dito. Saktong nagha-harvest na ang mga manggagawa kaya nakakain kami ni Charles ng mga bagong pitas na prutas. Why did you bring me here? Para makalabas ka naman. Humarap siya sa akin at sinubuan ako ng pinya. How sweet, ikaw lang yata ang kilala kong kidnapper na may care sa dinukot niya. Tinanggap ko ang pinya. Iniwan mo ako sa greenhouse. Paano kung tumakas ako? Tingin mo talaga, hahayaan kang tumakas ng mga tao namin? Paano kung may nakakita sa akin at nagsambong sa mga pulis? Simple lang, bago pa sila makapagsumbong. Papatayin na namin sila. Natigilan ako sa pag-inom ng buko juice sa sinabi niya. Saan ka ba pinaglihi ng nanay mo? Sa kriminal. He just laughed and didn't mind me at all. Kumuha siya ng mangga at sinubuan na naman ako. Tanggap lang ako ng tanggap ng mga prutas na sinusubo niya sa akin. Alin dyan ang gusto mong iuwi? Tinuro niya ang mga prutas sa malalaking lagayan.
Pinapapili niya ako. Nagkibit na lang ako ng balikat. May pinya, mangga, buko, lanzones at iba pang mga bilog na prutas. Pinili ko ang manggang kulay green. I am craving for something maasim and at the same time maalat. Gusto ko niyan sa kaasin at sili. Matagal akong tiningnan ni Charles matapos kong sabihin iyon. Marami kasi niyan sa Manila. Halos lahat ng kaibigan namin ni Diana mahilig bumili ng ganyan sa tabi. Nahawa kami. Hindi pa rin siya sumagot o nag-react man lang. Tinitigan niya lang ako. Bakit ba? Kanina ka pa nakatingin. Buntis ka ba? Natigilan ako bigla sa kanyang tanong. Bigla kong naalala ang usapan nila kagabi ni Tera na papatayin niya ako oras na nalaman niyang buntis na ako. Buntis. Gusto lang kumain ng mangga. Buntis agad. Bakit hindi? Ilang beses may nangyari sa atin. At pinutok ko lahat sa loob. Ano ka ba? Ilang araw pa lang naman may nangyayari sa atin. Imposibleng mabuntis ako agad. May nangyari sa atin sa Manila, Charlotte. Tell me the truth. Are you pregnant? Titig na titig siya sa mga mata ko. Mariin akong lumunok dahil sa takot. Hindi nga. Tantanan mo ako. Pilit akong lumalayo kay Charles habang paulit-ulit nitong tinatanong kung buntis na ako. Hindi pwede. Una, papatayin nila ako oras na nalaman nilang nagdadalang tao ako. At pangalawa, ayaw ko pang sukuan ang buhay ko. Marami pa akong plano para sa sarili ko. Charlotte, bumalik ka dito. Ayaw ko. At saan ka pupunta? Babalik na sa hasyenda namin. Halika na. Sumakay na tayo sa kabayo. Ayoko. I am not going anywhere with that horse. Itinuro ko ang kabayong hila-hila niya na ayaw sumunod dahil pilit kumakain ng damo. Maglalakad ka. Alangan naman lumipad. That mouth of yours. Parurusahan ko iyan pagbalik natin. Napalabi ako nang maisip ang mga lips ni Charles. Buiset, bakit ba iyon ang iniisip ko? Malayo ang Villa. Aabutin ka pa ng bukas bago. Hindi na nito natapos ang sinasabi niya nang bigla na lang akong tumakbo palayo. Hindi ko alam kung saan direksyon tatakbo. Saan ba kasi ang daan pabalik sa hasyenda namin? Saan? Panay takbo lang ako. Nagbabaka sakaling makalayo mula sa Letseng Charles na iyon. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang ingay ng kabayo. Charlotte, napatili ako nang makitang parating na siya sa gawi ko. Lumayo ka, lalo kong binilisan ang pagtakbo. Pero ano bang magagawa ko kung kabayo ang humahabol sa akin? Tuluyan akong sumigaw nang umangat ang mga paa ko sa ere. Binuhat niya ako kagaya ng ginawa niya noong dukutin ako at iniupo ako sa harap niya. I hate you. Tinawanan lang ako nito at pinagnakawan ng halik sa pisngi. Nakakadiri ka. Pinakita ko sa kanya ang pagpahid ko sa pisnging hinagkan niya. Hindi pa kami nakakalayo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. At dahil walang masilungan, pumasok sa kakahuyan si Charles upang kahit papaano hindi kami mabasa. May natano kaming kubo malapit sa malaking puno ng akasya. Agad niyang pinatakbo sa gawin nun ang kabayo niya. Bilis. Hinawakan niya ako sa magkabilang baywang at ibinaba mula sa kabayo. Pasok, itatali ko lang ang kabayo. Nagmamadali akong sumilong sa kubo. Bubong lang at sahig ang mayroon ito. Pinanood ko si Charles habang tinatali nito si Petra sa may malaking puno para makasilong din. Patakbo niya akong nilapitan. Ayos ka lang, basang-basa ka ba? Bigla niyang hinubad ang suot niyang polo saka pinunasan gamit nun ang basa kong buhok. Pagkatapos ay isinuot niya iyon sa akin. Napatingin ako sa maganda niyang katawan malaki niyang katawan. Hindi ko malaman kung bato o pandesal ang mga iyon. Bumaling na lang ako sa malayo para hindi tumingin sa makasalanan niyang katawan. Mas lumalakas ang ulan. Paano na iyan? Walang problem na. Dam ito tayo. Sinaman ko siya ng tingin. Ayos ka lang. Magdidilim na. Walang kailo ilaw dito. God knows kung anong mayroon dito sa gabi. Natatakot ka. Hindi ba obvious? Malay mo, may gumagalang killer dito. Nasa tabi mo na. Buiset. Oo nga pala.
Killer nga pala ang animal na ito. Baka mayroong mababangis na hayop dito or worst. Multo. Gumapang ang kilabot sa mga braso ko. Nakatingin naman sa akin si Charles. Parang gusto na nitong mailang habang tinitingnan ako. Iniinsulto na yata ako sa isip niya. Naghintay pa kami ng ilang oras para tumila ang ulan. Pero sa halip, lalong lumakas ang buhos nito na sinabayan pa ng bugso ng hangin at dagandong sa kalangitan. Nanginginig na ako sa lamig. Kahit suot ko na ang polo ni Charles ay wala yun na itulong sa sobrang lamig ng paligid. Nagdesisyon itong pumasok na kami ng tuluyan sa kubo nang makita ang kalagayan ko. Bigla akong natigilan nang hawakan niya ako sa kamay matapos namin makapasok. Hinapit ako ni Charles sa baywang hanggang sa magdikit ang mga katawan namin. He looked straight into my eyes and then started undressing me. Hindi ko alam kung bakit hindi ko man lang ito nagawang pigilan. Para akong nahipnotismo sa mga titig nito. Isang lunok lang ang nagawa ko at tuluyan na niyang nahubad ang pangitaas ko maliban sa aking bra. Naupo kami sa kahoy na sahig at niyakap niya ako. Nakahinga ako ng maluwag. Ramdam ko ang init mula sa katawan niya. Nagbibigay iyon ng kakaibang ginhawa sa nilalamig kong katawan. I thought Charles would take advantage of the situation. But he didn't do anything. Niyakap lang niya ako hanggang sa main aitan ako. Bakit kaya wala siyang ginagawa? Samantalang noon, parang hayok na hayok sa akin. Nang tumila ang ulan, muli kaming sumakay ng kabayo niya at bumalik sa villa. Boss, akala namin may nangyari ng masama sa inyo. Bungad ng isa sa 4 na lalaking madalas kong nakikita. Kinailangan namin sumilong muna. Malakas ang ulan kanina. Tiningnan ako ng 4 na lalaki. Natuon ang mga mata nila sa damit ko. Suot ko pa rin kasi ang polo ni Charles habang nakahubad naman siya. Nang makapasok kami ng villa, sinalubong kami ni Tera sa malawak na sala. Masama na agad ang tingin nito sa akin. Bakit ngayon lang kayo? Usisa nito na akala mo ay asawa o may-ari ng bahay. Feeling Donya, malakas ang ulan. Nilagpasan ito ni Charles. Bakit kayo Jen Abby? Kanina pa tumila ang ulan. Tumigil si Charles sa paglalakad at hinarap si Tera. Naaliw kami sa pamamasyal. He then turned towards me and gave his hand. Tinanggap ko iyon kaya hinayla niya ako papunta sa hagdan. Nakangisi kong tiningnan si Tera para inisin ito lalo. Sa nagdaang mga araw, kakaiba ang pakikitungo ni Charles sa akin. Nagbago ito, hindi na masungit, hindi na magaspang ang pag-uugali. Naging mabait ito, at naging malambing. I don't know what got into him. Pero naging pabor sa akin ang kinikilos nitong kakaiba. Naging mabait at masunurin din ako sa kanya. Kahit nasusuka ako, naging sweet din ako. Akala ko, dadalas na may mangyayari sa amin. Pero halos hindi niya na ako hawakan. Ewan ko kung bakit, hindi naman siya ganito noon. Ma'am Charlotte, pinabibigay po ni Boss Charles. Lumapit sa akin si Rita dala ang isang malaking kahon na kulay puti. Ano iyan? Ang susuotan niyo po para sa party mamaya. Napatayo ako mula sa pagkakaupo sa dulo ng kama. Mamaya na ang party. Bakit hindi nasabi ni Charles sa akin? Baka po nakalimutan. Hinanda na niya ang isusuot nyo. Mamaya, may darating para ayusan kayo. Nagpasalamat ako kay Rita matapos nitong ailapag ang kahon sa gilid ng kama. Nang makalabas ito ay agad kong binuksan ang box. Umawang ang bibig ko nang makita ang simple pero elegant lukang na damit. Isa itong sexy V-neck bodycon dress na hanggang hita lang ang haba. Nakagat ko ang lips ko. Masyadong revealing. Kinakabahan ako para sa party na gaganapin later. Piging na buong angka ng alegre ang bisita. What a nightmare. Galit silang lahat sa akin. Paano kung kuyugin nila ako? At saka, normal ba na maki-party ang taong dinukot nila? Paano ba kasi mag-isip itong si Charles? Para namang abnormal ang taong iyon. Buong araw, kabado ako. Hindi ko na nagawang lumamon dahil kahit gutom na gutan. Wala akong ganang kumain. Masusuka yata ako sa sobrang kaba.
Pagsapit ng hapon, dumating ang baklang mag-aayos sa akin. Mabait ito, friendly at palangiti. Naisip ko lang, kasabwat din kaya ito ng mga alegre. O pwede akong humingi ng tulong sa kanya. Bahala na si Batman. Susubukan ko na lang. Ibubuka ko na sana ang bibig ko para kausapin ito. Pero bigla naman may kumatok sa pinto at saka pumasok si Rita. Heto na ang mga alahas. Nilapag niya iyon sa ibabaw ng vanity mirror kung saan ako nakaharap at inaayusan. Sandali Rita, nakita mo ba si Charles? Nasaan siya? Hindi pa bumabalik, pero ang bilin niya sa akin. Kapag tapos ka ng ayusan, bumaba ka na lang sa sala. Ano? Humarap ako sa kanya. Mag-isa lang ako. Ngumiti ito. Huwag kang mag-alala, Ma'am Charlotte. Kaunti lang ang mga dadalo sa party. Maliban sa 2 pang anak ni Senior David na galing sa Maynila. Ilang kamag-anak at kaibigan lang ang mga bisita. 2 pang anak. Oo, sina Sir Caleb at Sir Carson. Tuluyan nang umalis si Rita pagkatapos nun. Napalunok ako. Pangalan pa lang nila. Nakakatakot na. Matapos akong ayusan, isinuot ko ang diamond ring at necklace sa leeg ko. Hindi ako mahilig magdamit ng mga branded clothes. But just like my mom, I like wearing expensive jewelries. Diamond tennis bracelet naman ang isinuot ko sa kamay ko at isang black diamond ring sa kanang daliri. Nang marating ko ang grand staircase, natano kong may mga bisita na sa malawak na sala. Nakasuot ng expensive clothes ang mga ito. Halatang patalbugan at pabonggan ng damit at mga alahas ang lahat. Nakakalat na rin ang mga waiter na may bitbit na tray ng mga alak at sweets sa buong paligid. Malaki ang sala. Halos kasing laki nito ang basketball court. Kaya kaunting ayos at disenyo. Nagmukha itong class na ballroom hotel. Idagdag pa ang mga mamahaling gamit sa paligid. Nanginginig ang kamay na humawak ako sa hawakan ng hagdan habang bumababa. Natakot ako bigla na mamali sa hakbang at baka magpagulong-gulong ako pababa. I can't believe this. Nakikiparty ako sa pamilyang kaaway namin at sa mga taong dumukot sa akin. Everyone's eyes turned to me. May pagtataka sa mata ng ilang mga bisitang babae. Habang paghanga naman ang nasilip ko sa mga mata ng kalalakihan. I scanned the whole place while trying to search for one man. Nakita ko itong kalalabas lang ng kusina at mukhang aburido. Galing siguro kay Tera, but the moment he laid his eyes on me, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. He was stunned for a few seconds before a smile appeared on his lips. Punong-puno ng paghanga ang mga mata nitong nakasunod ng tingin sa akin hanggang sa makababa ko. Sino siya? Ngayon ko lang nakita ang babaeng iyan. She's definitely not a alegre. Have you heard about what happened to the Dezelisa? Maybe that's Jackson's daughter. She looks gorgeous. Are you blind? She looks nothing like that. I don't like the vibe she's giving. Sari-saring komento ang narinig ko. Pero deadma lang ako. Tinuon ko ang paningin ko kay Charles at sa hitsura nito. He's wearing a white expensive suit with a black bow. Nakasuklay patalikod ang buhok nito kaya luminous siyang tingnan. He looked really expensive tonight. And handsome. Nilapitan niya ako ng may ngiti sa mukha saka binigay ang braso. Pinulupot ko rito ang kamay ko. Saan tayo pupunta? Kay Papa. Ano? Gusto kong bawiin ang kamay ko sa braso niya. Pero mahigpit niya itong hinawakan. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito? Napalunok ako nang pasadahan ako ni Senior David mula ulo hanggang paa. May mga kausap ito nang istorbohin namin ni Charles. She's my date. Sandaling napapikit ang matandang alegre. Papa, don't worry. Let's not spoil the night. Wika ni Charles. Nakatingin lang sa akin ang matanda. Napalunok ako nang mapansin na may kakaiba sa mga titig nito. Malapot,